Po sa bawat isa, inaanyayahan na po ang lahat na pumasok na po sa loob at magsisimula na po ang ating Sunday School. At purihin po ang Panginoon sa isang buong linggo na iningatan niya tayo. Gayon din ay ginaganap po natin yung ating first service bilang isang covenanted na iglesia as Perseverance Reformed Baptist Church. At bago po tayo magsimula, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo at awitin po natin ang ating opening hymn, All the Way My Savior Leads Me. Manalangin po tayo. Panginoon naming dakila at makapangyarihan sa lahat, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo. Salamat sa isang buong linggo ng inyong pag-iingat, gayon din sa pagdadala nyo sa amin dito sa inyong bahay panambahan. At ngayon nga po ay ginaganap po namin yung aming unang service bilang isang covenanted na church. At isa itong patotoo, Panginoon, na kayo ang Diyos na may hawak ng lahat. Salamat sa paglilid sa amin, katulad ng aming inawit na patuloy namin itong panghawakan. Kayo ang Diyos na may akda ng lahat. And we pray sa aming pag-aaral ngayong Sunday School na ihanda nyo rin yung aming mga puso, na maging receptive kami sa lahat ng mga ituturo. Gayon din na maging mapanuri kami kung ito ba ay nasa inyong kasulatan. We pray na bigyan nyo kami ng kaalaman. Gayon din yung aming tagapagturo, si Pastor Jay, sa kanyang paglilid sa amin and even sa pagtuturo niya sa amin sa Sunday School. Maraming salamat din sa pagdadala ng bisita ngayong umagang ito. Naway puspusin nyo ng biyaya ang bawat mensahe na maipapahayag sa pulpitong ito. Maraming salamat. Lahat ng to'y dalangin namin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Magandang umaga mga kapatid. Para po sa ating Sunday School, magpapatuloy tayo sa pag-aaral natin ng ating Confession of Faith. Meron na lang po tayong naiwang 2 paragraph sa chapter 5 and intention ko na magturo ng ibang serye matapos itong chapter 5. Actually, bilang isang bagong covenanted church,
Nais ko sana na mayroon tayong ibang paksang pag-aralan bilang panimula, pero naisip ko po kasi na hindi naman siguro maganda kung iiwan natin yung huling dalawang chapter ng iiwan natin yung huling dalawang paragraph ng chapter 5 tapos babalikan natin. Siguro makalipas ilang buwan, ang mangyayari nun, detach na yung learning natin kasi ilang buwan na yung lumipas. So, mas maganda siguro bago tayo magsimula ng panibagong aralin, tapusin muna natin yung chapter 5. So, meron na lang tayong dalawang paragraph. Tapos na tayo sa paragraphs 1 to 5. Meron tayo ngayong pag-aaralan, paragraph 6 to 7. At pinamagatan ko po itong condemning providence and caring providence. 'Di ba? Nakaraan nung huling tinanaw natin yung paragraph 5, ang topic natin doon ay yung providensya ng Diyos na nagsasanctify, the sanctifying providence. Ngayon medyo contrast. Condemning providence and caring providence, yun po yung ating pag-aaralan. So, tignan muna natin tong paragraph 6 ng chapter 5. At hindi po muna ako gumamit ng English translation ng ating Confession of Faith. Tinignan ko po muna yung Tagalog kung mas malinaw, and sa tingin ko mas madaling maintindihan yung lengguwahe ng Tagalog. Pangunahan ko po yung pagbasa. 1689 London Baptist Confession of Faith, chapter 5, paragraph 6 o talataan 6. Ang Diyos na matuwid na hukom ay may ibang pakikitungo sa mga masama at di makadiyos na tao. Ginagantihan niya sila ng pagkabulag at katigasan ng puso dahil sa kanilang kasalanan. Hindi niya ipinagkakaloob sa kanila ang biyaya na maaaring magbigay liwanag sa kanilang isip at gumawa sa kanilang puso. At may pagkakataon din na kanyang binabawi ang kaloob na ibinigay sa kanila. Gayon din, inilalagay sila ng Diyos sa isang kalagayan na pumupukaw sa kanilang puso na magkasala. Sa makatuwid bagay, kanyang iniiwan sila sa kanilang sariling kabulukan, sa mga tukso ng sanlibutan at sa kapangyarihan ni Satanas, na nagbubunga ng kanilang pagmamatigas sa pamamagitan ng paggamit ng mga mismong kasangkapan na ginagamit ng Diyos para sa pagpapalambot ng puso ng mga iba. So dalawa po yung pag-aaralan natin paragraph. Tignan muna natin yung 6, mamaya basahin natin itong paragraph 7. Pero ito muna ang paragraph 6 yung pag-aaralan natin. And onting recall muna tayo sa ating napag-aralan so far dito sa Kabanata 5 ng ating Confession of Faith, Divine Providence. Napag-aralan natin doon na yung providensya, again, actuation po ito ng decree ng Diyos from eternity past. Yung decree ng Diyos, ito yung pinlano na niya kung paano mangyayari lahat ng bagay. Wala pang taong nabubuhay, wala pang Genesis 1:1. Sa isip ng Diyos, nag-e-exist na ang kanyang decree. Pag nag-act out yon sa realidad, ang tawag po doon, providence. So iba ang decree, iba ang providence. Yung decree, yung mga bagay na pinagplanuhan na, pinagdesisyonan ng Diyos sa isip niya, yung providensya kung paano to nakikita natin sa history, from past, present, hanggang future. At nakita din natin doon, ang providensya ng Diyos ay wise, good, and holy. Bakit? Kasi mismo ang Diyos na nagpakana ng providensya is a wise God, a good God, and a holy God. Nakita din natin na sa providensya ng Diyos, everything happens because He allows it. Wala pong nangyayari na hindi pinayagan ng Diyos. Mabuti, masama, gusto man natin, hindi natin gusto, nakakatuwa man para sa atin, nakakalungkot man ito, lahat yan ay pakana ng Diyos, including all good and sinful acts, na pag-aralan natin yan sa paragraphs 3 to 4. Pero kahit ang Diyos ang nagpakana ng lahat ng bagay, kahit yung mga sinful acts, God is not the author of sin. Ang tao po ang responsible sa paggawa ng mga kasalanan. God only allows people to act on their sinful nature when they sin. Pag ang tao nalalaglag sa kasalanan, hindi sila pinipilit ng Diyos na magkasala, kundi binabawian sila ng restraining grace, kaya sila nakakagawa ng kasalanan. If He's in total control, ito yung tanong natin, if God is in total control of everything, which He is, then why doesn't He just eliminate sin and evil altogether? Hindi po pwedeng i-eliminate ng Diyos ang evil altogether, kasi pag ginawa niya yon, pati tayo i-eliminate niya kasi tayo po mismo yung evil. God has to eliminate us as well, but rather, He allows evil for His most holy ends. Hindi po i-allow ng Diyos ang evil kung hindi siya makakakuha ng good out of it.
The only reason kung bakit niya inaalaw ang sinful acts, ang evil sa mundong ito, dahil meron siyang intention na good mula sa mga evil na yon. Never magpapakana ang Diyos ng evil kung hindi magpuproduce ng good. Lagi po nating tandaan yan. At doon sa nakaraan nating study, yung providensya ng Diyos, gumagana siya sa mga believers dahil ito'y kinakasangkapan ng Diyos sa kanila, hinahayaan ng Diyos kahit yung mga believers, yung mga Kristiyano, yung mga tao niya, hinahayaan po ng Diyos na malaglag sa kasalanan at sa korupsyon ng kanilang puso. Para saan? Para pahirapan sila? Hindi po. To humble them, make them more dependent on Him, and more watchful against future occasions of sin. So basically, yung providensya ng Diyos para sa believer ay para sa kanyang sanctification. Ulitin ko, yung providensya ng Diyos, pag in-apply niya sa believer, ay para sa kanilang sanctification. Para lalo silang lumalim sa pagrespeto, pagsamba, pagmamahal at pagkilala sa Diyos. Yun ang purpose ng providence sa believer. Ngayon, sa paragraph 6, paano naman sa unbeliever? Kung para sa believer, para sa ikabubuti nila, can we say the same thing para sa mga unbeliever? Na yung providensya ng Diyos para din sa good ng mga unbeliever, para sa good ng evildoers, yun yung makikita natin dito. So ito po yung binasa natin kanina. Pansinin nyo, meron akong mga highlight na kulay pula at pasensya na kung medyo hindi mabasa. Sa laptop kasi medyo madali siyang mabasa eh. Pag sa projector, hindi na masyado. So, pasensya na po. Pero pansinin ninyo yung mga highlight ko ng pula. Pero bago yan, pansinin nyo yung pinakaunang 6 na salita. Sabi, ang Diyos na matuwid na hukom. So, ito yung premise. Yung providensya ng Diyos sa unbeliever ay nanggagaling sa isang Diyos na matuwid na hukom. Ibig sabihin, hindi siya masama, hindi siya gumagawa ng mali. Kung ano man ang ginagawa niya, matuwid niya lang gawin yon bilang Diyos na galit sa kasalanan at dapat parusahan ng kasalanan. Tingnan ninyo, ano daw yung ginagawa ng Diyos sa mga masama at di makadiyos? Nag-i-employ siya ng pagkabulag, katigasan ng puso, hindi niya pinagkakaloob sa kanila ang biyaya, binabawi ang kaloob na ibinigay sa kanila, inilalagay sila sa kalagayan ng pumupukaw sa kanilang puso na magkasala, kanyang iniiwan sila sa kanilang sariling kabulukan, tukso ng sanlibutan at kapangyarihan ni Satanas. At nagbubunga ito sa kanila ng pagmamatigas. So isa-isahin natin yan, breakdown natin yung thought flow ng mga framers ng Confession of Faith na ito. Tignan natin itong table. Makikita natin, hinati ko po yan sa 6 para makita natin yung kung paano nila kinumpose, kung paano nila finrame itong portion ng Confession of Faith na ito. Una, makikita natin yung administrator. Sino yung nag-administrate ng condemning providence? Ang Diyos na matuwid na hukom. He is a righteous judge. Matuwid po siya. Ibig sabihin yan, dahil ang Diyos ay banal na Diyos, sobrang puro, sobrang dalisay ng kanyang mata, hindi niya nga pwedeng tignan ang kasalanan, let alone makonsider ito sa kanyang mga nilikha. Therefore, pag ang tao ay gumawa ng kasalanan, karapat-dapat lamang ang tao na tumanggap ng kaparusahan mula sa Diyos na tuwid na hukom. So, subukan mong gawin yan dito sa bansa natin. Halimbawa, meron tayong tuwid na justice system, siguradong mananagot yung mga gumagawa ng lawlessness. Yung mga hindi sumusunod sa batas, kung talagang tuwid ang ating bansa, sigurado lahat mananagot. Hindi ba? Paano pa kaya sa Diyos? Kung ang Diyos ang standard of justice and righteousness, tama lang na yung administrator nito, the righteous judge himself, siya yung mag-execute ng condemnation sa mga unbelievers. So ito yung administrator, ang Diyos na matuwid na hukom. Tignan natin yung pangalawa, sino yung subject ng Diyos na matuwid na ito? Sabi dito, yung mga masama daw at di makadiyos na tao. So hindi lahat ng tao, yung mga masama at di makadiyos. Ibig sabihin yung mga walang takot sa Kanya, nabubuhay, nakala mo walang Diyos, kung anong layaw nila, anong maisipan nilang gawin, yun ang kanilang ginagawa. Ito yung tinutukoy ng portion na ito ng Confession of Faith. Yung Diyos na righteous judge, iba ang pakitungo niya sa mga masama at di makadiyos na tao. Kung sa mga believer, yung providensya niya is for their sanctification, yung providensya ng Diyos para sa unbeliever, iba daw, hindi daw para sa kanilang sanctification, para sa pagkondena sa kanila. Tingnan ninyo yung act. Sabi,
Ginagantihan ng Diyos na matuwid na hukom, ginagantihan niya sila ng pagkabulag at katigasan ng puso. So grabe no, yung language. Yung unbeliever daw, ginagantihan ng Diyos ng pagkabulag at katigasan ng puso. Pagkabulag na hindi nila nakikita yung mga magagandang bagay na ginagawa ng Diyos. At katigasan ng puso, para kahit makita man nila, para sa kanila wala lang yun. Bunga yun ng sarili nilang gawa at hindi nila papasalamatan ng Diyos. So, anong dating sa atin nun? Lalo dun sa mga exposed sa prosperity gospel at mga modern messages ng mga modern evangelicals. Di ba? Ang Diyos hindi ganyan, mapagmahal ang Diyos. Hindi niya gagawin yan. He is a all good, loving God. Sabi po ng Confession of Faith natin, ginagantihan niya yung mga masama at di makadiyos na tao ng pagkabulag at katigasan ng puso. Tandaan natin, yung mga tao na to, hindi to biktima. Na ayaw naman sana nilang mabulag Ayaw naman sana nilang tumigas yung puso nila Kaso wala, ginawa silang ganito ng Diyos So kung meron dapat sisihin dito, Diyos yun. No, hindi po sila biktima. Tandaan natin, hindi sila makadiyos at makasalanan sila. Ibig sabihin, wala silang pakialam sa Diyos to begin with. So dahil makasalanan at matigas ang puso nila, wala silang takot sa Diyos, ginagantihan sila ng Diyos sa pagkabulag at katigasan ng puso. So ito yung akto ng pagkondina ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang probidensya. Tingnan natin yung grounds. Ano yung grounds kung bakit pinatigas at binulag sila? Dahil sa kanilang kasalanan, because of their former sins. Kahit naman bigyan sila ng eyesight ng Diyos at kahit na wag patigasin ng Diyos ang puso nila, hindi pa rin naman sila mananampalataya Kahit isang bulat sa kanila lahat ng kabutihan ng Diyos, ayaw pa rin naman nila, duduraan lang nila yung kabutihan ng Diyos. Hindi po sila biktima. Dahil sa kasalanan ng puso nila, ginantihan sila ng Diyos ng pagkabulag at katigasan. So nawa malinaw po yan, no? Administrator, yung subject, yung akto ng pagkondena, and yung grounds ng condemnation. So tignan natin paano ine-execute ng Diyos itong probidensya na nagkukondena sa unbelievers. Una, sabi dito, hindi daw niya pinagkakaloob sa kanila ang biyaya na maaaring magbigay liwanag sa kanilang isip at gumawa sa kanilang puso. So tanungin ko po kayo, kung kayo ay tunay na mananampalataya, paano po kayo nanampalataya sa Diyos? Di ba, binuksan ng Diyos ang inyong paningin? Di ba, naalala nyo si Pablo, parang nagkaroon ng kaliskis yung mata niya, 3 araw siyang hindi makakita. Illustration po yun na nangyari sa mga mananampalataya Nung nakakilala sa Diyos, parang natanggalan ka ng kaliskis, bigla mong nakita yung kabutihan niya, na dati bulag ka. Dati naririnig mo naman yung ebanghelyo, pero wala lang sa'yo, boring. Pero the moment na ginising ng Diyos ang puso mo't pinalambot, nagkaroon ng sense lahat ng kabutihan ng Diyos. Na-appreciate mo bigla kung sino siya. Di ba yan ang experience ng mga mananampalataya? Pero sinabi dito, yung mga unbelievers daw, hinahatulan ng Diyos sa pamamagitan ng hindi pagbibigay sa kanila ng mata na makakakita ng kabutihan niya at puso na makaka-respond sa kabutihan ng Diyos. Pangalawa, kanyang binabawi ang kaloob na ibinigay sa kanila. Siguro dati meron silang senses na mali itong adultery na to, mali itong pornography na ito, mali itong mga kasinungalingan na ito, pero dahil lagi na nilang ginagawa, anong nangyari? Nagkaroon ng shared conscience. Na dati, nakukonsensya sila pag nagmumura sila, pero dahil laging ginagawa, naging pattern of life, anong nangyari? Hindi na tinatabla ng kanilang konsyensya. Kaya na nila itong gawin na hindi sila nababagabag. Masarap pa rin ang tulog nila sa gabi. Diba? So binabawi ng Diyos yung mga biyaya na dati binibigay sa kanila kasi biyaya po ang konsyensya. Kaloob yan ng Diyos sa atin. Guide yan ng Diyos para malaman natin alin ang tama at mali. Alam natin pag gumagawa tayo ng mali dahil sinusumbatan tayo ng konsyensya natin. Pero dahil sa pagmamahal ng mga tao sa kasalanan, anong ginagawa ng Diyos? Tinatanggalan ng konsyensya. Kaya na nilang gawin nang walang takot sa puso nila. Manood lang kayo ng mga interview ng mga serial killers. Actually, isa yan sa hobby ko Nanonood ako ng mga interviews ng mga kilalang serial killer. Kasi gusto kong malaman kung ano tumatakbo sa isip nila. For example, yung Russian serial killer na si Iceman. Nung pumatay siya nung bata siya, around 13 years old siya, nakonsyensya siya, pero
naging conscious din siya hanggang inulit niya ng inulit. Dumating na siya sa punto nung kanyang middle 20s na wala na lang sa kanya. Para na lang daw siyang nagtututbrush. Kasi nawala na yung konsyensya. Pangatlo, execution ng judgment na ito, inilalagay sila ng Diyos sa isang kalagayan na pumupukaw sa kanilang puso na magkasala. Yung mga believers, iniingatan ng Diyos, hindi sila nilalagay sa mga sitwasyon na malalaglag sila ng husto sa pagkakasala. Hindi po ganun sa mga godless. Nilalagay sila ng Diyos sa mga sitwasyon na lalo silang malalaglag sa kasalanan. Total, gusto naman nilang mapunta dun eh. Naintindihan natin, hindi sila nilalagay doon ng Diyos tapos sinasabi nila, Lord, ayoko dito, ayoko magkasala. No. Actually, kahit hindi nga sila ilagay ng Diyos doon, sila yung kakaripas papunta doon sa sitwasyon na yun. May sinabi ni Charles Spurgeon, yung mga clever men daw, tinutukso nila si Satanas na tuksuhin sila. Tinitempt nila si Satanas na itempt sila. So hindi na sila naghihintay na itempt sila na Satanas. Gumagawa sila ng way para si Satanas na mismo yung mag-tempt sa kanila. So pang-apat, kanyang iniiwan sila sa kanilang sariling kabulukan. So same thing ito sa number 3, yung 4, 5, and 6. Meron daw tayong tatlong kalaban, sabi ni Martin Luther. Sabi niya, yung world, yung flesh, pati yung devil. Tignan niyo yung 4, 5, and 6. Naka-outline siya sa tatlong bagay na binanggit ni Martin Luther. Iniiwan sila sa sarili nilang kabulukan, sinful flesh. Iniiwan sila sa tukso ng sanlibutan, the temptation of the world. Anong sunod? Pang-anim, iniiwan sa kapangyarihan ni Satanas, the devil. So, kung yung mananampalataya, iniingatan ng Diyos from his own sinful flesh, from the temptation of the world, and from the devil, yung unbeliever po, hindi ganon. Iniiwan sila ng Diyos sa mga bagay na yan. And ito yung tragedy. Yung last na part. Dun sa last paragraph ng chapter 6, ng paragraph 6 rather. Sabi dito, na nagbubunga ng kanilang pagmamatigas. So, lahat ng executed na condemnation ng Diyos na ito, ano yung naging bunga sa kanila? Pagmamatigas, sa pamamagitan ng paggamit ng mga mismong kasangkapan na ginagamit ng Diyos para sa pagpapalambot ng puso ng mga iba. So ito yung tragedy ng nangyari sa kanila. Kung yung mga mananampalataya, pag naririnig nila yung gospel, nasistir ang kanilang heart, naalala nila kung paano sila pinagkalooban ng grasya ng Diyos, at tinutulok yung mga unbeliever into deeper levels of gratefulness, hindi po ganun sa unbeliever. The more na sinesharan mo silang ng gospel, lalo silang namumuhi sa Diyos. The gospel that softens the heart of the people of God is the same gospel na magpapagalit sa kanila lalo sa Diyos. So yung mananampalataya, the more niyang dinodraw yung sarili niya sa Diyos, the more siyang napapaibig sa Diyos, hindi po ganun sa unbeliever. The more siyang dinodraw sa Diyos, lalo siyang namumuhi, lalo niyang gustong duraan ng Diyos sa kanyang mukha. Yan ang sinasabi ng ating confession at nakakatakot. Ang tawag po dito sa theological term, judicial abandonment. Iniwan ka na ng Diyos sa kanyang grasya. Hindi ka na pinagkakalooban ng grasya. Kalyado na ang iyong puso. Wala nang tabla sa iyo, wala nang ubra ang mensahe ng ebanghelyo. Ito po yung kahihinatnan ng mga godless people. So nawa, seryosohin natin itong warning ng ating confession of faith. Ngayon, baka sabihin natin na, well, sa confession of faith lang naman ng 1689 niya, wala naman sa scripture yan, di talaga ginagawa ng Diyos yan. Tignan natin kung yun nga ba ang sinasabi ng scripture. Sabi dito, Romans 1:21-28, babasahin ko po ang sinabi ni Apostol Pablo, kahit nakilala nila ang Diyos, so ito yung presupposition ng Romans 1, kilala daw ng tao ang Diyos. Siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos ni pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan. So anong naging gawa ng Diyos sa kanila? Dahil daw kilala nila ang Diyos, pero hindi sila nagpasalamat, di nila ni-recognize yung Diyos. Namuhay sila na parang walang Diyos. Natila ba sila yung Diyos ng buhay nila? Anong ganti sa kanila ng Diyos? Kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Sila'y nagmamarunong ngunit lumitaw ng mga hangal. Tinalikuran nila ang kalulhatian ng Diyos na walang kamatayan at ang sinamba nila ay mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na lumalakad at ng mga hayop na gumagapang.
Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. So you see, the language of the scripture, hinayaan na sila ng Diyos sa masama nilang pagnanasa. Hanggang ano daw? Hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Nagpatuloy yung verse, sabi dito, tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos, pinalitan ng kasinungalingan, sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa. So nakita natin, consistent, paulit-ulit yung Romans 1 sa language ng judicial abandonment sa mga sinners. Ayaw nang makipagtalik ng mga babae sa lalaki ayon sa likas na kaparaanan. At sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Ganon din ang mga lalaki, ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae ayon sa likas na kaparaanan. At sa kanilang kapwa lalaki sila nahuhumaling. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay kaya't sila'y parurusahan na nararapat sa kanilang masasamang gawa. Pansinin niyo po yung last verse, verse 28. Dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos. So, hindi sila biktima. Ayaw talaga nila sa Diyos. Ayaw nilang kilalanin ng Diyos. Hinayaan na sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawing kasuklam-suklam. So, nakita natin, hindi lang po confession natin ang nagtuturo nito. Mismong si Apostol Pablo. Yung mga taong ayaw kumilala sa Diyos, hindi pinasalamatan ng Diyos. Kahit alam naman nilang merong Diyos, sa kanila'y wala lang siya, basura lang ang Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Pinabayaan sila sa kanilang kasalanan hanggang sa kalyado na ang kanilang puso't konsensya. Tignan natin yung next verse, Romans 11:7-8. Itong tinutukoy naman dito, bayan ng Israel na nalaglag sa apostasiya. Sabi uli ni Apostol Pablo, ano ngayon ang hinahanap ng Israel? Ano ngayon? Ang hinahanap ng Israel ay hindi niya nakamtan, ngunit ito'y nakamtan ng hinirang at iba'y pinapagmatigas ayon sa nasusulat, binigyan sila ng Diyos ng spirito ng pagkakahimbing, ng mga matang hindi tumitingin at ng mga tengang hindi nakikinig hanggang sa araw na ito. So nakita natin, dahil sa apostasiya, katigasan ng Israel na ayaw kilalanin si Hesukristo, iniwan na sila ng Diyos sa spirito ng pagkahimbing. Mga matang hindi nakakakita, binulag ang kanilang mga mata, at mga tengang hindi nakikinig hanggang sa araw na ito. Judicial abandonment. At ayun din ang sinabi ng salmista sa mga awit, kabanata 81, talata 11 hanggang 12. Sinabi dito, ngunit ang aking bayan ay hindi nakinig sa aking tinig. Hindi ako sinunod ng Israel. So anong sinabi ng salmista? Hindi daw nakinig ang mga Israelita. The nation of Israel, hindi daw nag-heed kay Yahweh. So anong judgment? Kaya't ipinaubaya ko sila sa pagmamatigas ng kanilang puso upang sumunod sa kanilang sariling mga payo. So anong sinabi ng salmista? Ayaw makinig ng bayan ng Israel? Ang ginawa ng Diyos sa kanila, sige, sundin nyo sarili nyo. Ia-abandon na kayo ng grasya ng Diyos. So nakita natin, this is very true sa scripture, na yung mga godless people, hinahayaan ng Diyos sa kanilang sinful ways. Ito na yung sinabi, again, ni Apostol Pablo sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 8 and 11, at kung magkagayoy mahahayag ang taong makasalanan na siyang pupuksain ng Panginoon sa pamamagitan ng hininga ng kanyang bibig at lilipunin sa pamamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagdating. At dahil dito'y pinapadalhan sila ng Diyos ng makapangyarihang pagkadinlang upang maniwala sila sa kasinungalingan. So anong sinabi ni Apostol Pablo dito? Dahil daw itong taong makasalanan na maihahayag, anong ginawa ng Diyos? In the last days, binigyan sila ng makapangyarihang pagkalinlang upang hindi sila maniwala sa katotohanan, bagkus maniwala sila sa kasinungalingan. After all, yun naman ang gusto ng kanilang pusong gawin . And then, 2 Timothy chapter 4, verse 3-4, sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral, kundi sa pagkakaroon nila ng makakating tainga, ay mag-iipon sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa, at tatalikod sa pakikinig sa katotohanan ang kanilang mga tenga, at babaling sa mga katang-isip. Dito naman pinapakita ni Apostol Pablo, yung mga tao daw
magiging makakati na yung tenga nila, ayaw na nilang makinig sa sound doctrine. So anong gagawin ng Diyos? Ayaw na nila makinig ng sound doctrine eh. Ayaw na nila ng theology na totoo, na consistent sa scripture. So anong hatol sa kanila ng Diyos? Bibigyan daw sila ng mga false teachers na lalong manlilin lang sa kanila. Kasi after all, ayaw naman nila ng katotohanan eh. So mga kapatid, pag nakakita tayo ng mga individuals na nalalaglag sa mga false teachings, uma-attend ng mga pagtitipon na kulto, wag nating sabihin biktima sila. Pwede naman nating sabihin biktima sila eh. Pero anong sinasabi ni Apostol Pablo dito? Hindi sila biktima. Binigay ng Diyos yun sa kanila kasi yun ang hanap nila. Okay? Naghahanap sila ng false teaching. Anong ginawa ng Diyos? Binigyan sila ng false teacher. So hindi sila victim purely. Judgment din yun ng Diyos sa unbeliever. Kaya sabi ni Dave Chansky, one way that God works in the wicked is to give them what they want. To give them up to their wickedness, to harden them in their sin, to give them a spirit of slumber that they may not wake up to what really is. So malinaw, ito yung sinasabi ng ating confession of faith na consistent sa tinuturo ng scripture, na ito ang judgment ng Diyos sa mga taong pinagmamatigas ang kanilang puso. So, napakaseryoso ng bagay na ito. Ganon din ang sinabi sa 2 Corinthians 2:15-16, sapagkat kami ang mabangong samyo ni Kristo sa Diyos sa mga iniligtas at sa mga napapahamak. Sa isa ay samyo mula sa kamatayan tungo sa kamatayan at sa iba ay samyo mula sa buhay tungo sa buhay. At sino ang sapat para sa mga bagay na ito? Di ba naalala ninyo dun sa last portion ng Confession of Faith? Yung means daw para palambutin ang puso ng believer, mga same means para patigasin yung puso ng unbeliever. Ano sinabi ni Apostol Pablo? Yung gospel daw na pinipreach nila, yung holy life na pinapalakad nila sa sarili nila, sa kanila daw a scent of life unto life sa mga believers. Pero sa unbelievers, a scent of death unto death. Hindi naman nagbago yung mensahe, hindi naman nagbago yung paglakad nila sa pananampalataya, pero sa believer, pag tinignan yung buhay nila Apostol Pablo, blessing, nakaka-edify. Diba? A smell of life unto life. Pero pag unbeliever yung tumingin, pag godless yung tumingin, sa kanila kamuhi-muhi. A savor of death unto death. Na-edify yung believer, lalong tumitigas ang puso ng unbeliever. Meron din ang sinabi ni Apostol Pedro sa 2 Peter chapter 2 verse 6-8. Sapagkat ito ang sinasaad ng kasulatan. Tingnan ninyo, aking inilalagay sa Zion ang isang batong panulok na pinili at mahalaga, at sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Kaya't sa inyo na nananampalataya, siya'y mahalaga. So kanino daw mahalaga si Kristo? Si Kristo, the chief cornerstone, kanino daw siya mahalaga? Sa mga sumasampalataya. Kaya't sa inyo na sumasampalataya, siya'y mahalaga. Subalit sa mga hindi nananampalataya, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay siyang naging puno na panulok, isang batong nagpapatisod sa kanila, a stumbling block to them, at malaking bato na nagpabagsak sa kanila. So kung si Kristo, the chief cornerstone, ay naging foundation, naging tower para sa mga believers, para sa unbelievers, ano daw siya? Hindi siya chief cornerstone. Stumbling block siya, isa siyang batong katitisuran para sa unbeliever. So makikita natin mga kapatid, it is a fearful thing to fall in the hands of a condemning God. Ang taong godless, namumuhay na parang walang Diyos, katakot-takot na malaglag sa kamay ng Diyos na ito dahil iiwang kanya sa iyong kasalanan pag hindi ka nakinig sa kanyang paulit-ulit na warning. Pero hindi lang yon, sa paragraph 7 ng chapter 5, ito yung dulo, makikita din natin dito yung caring providence. So iwan muna natin yung medyo gloomy na part na yan. Dito tayo sa caring providence ng Panginoon. Again, ginamit ko dito yung Tagalog version. Kung ganun ang providensya ng Diyos sa unbeliever para sa kanilang ikapapahamak, para sa ikatitigas ng puso nila, tignan naman natin ngayon yung providensya ng Diyos para sa kanyang iglesia, para sa kanyang mga tao. Ang pangkabuoang providensya ng Diyos ay sumasaklaw sa lahat ng nilikha. Ngunit, ang namumukod tanging paraan, ito ay ginagawa sa pag-iingat ng kanyang iglesia. So sinasabi ng ating mga framers na yung providence ng Diyos ay para sa lahat ng ginawa ng Diyos, para sa lahat ng creatures. Pero
meron siyang special caring providence para sa kanyang iglesia na kanyang tinubos. Ang lahat ng bagay ay pinamamahalaan para sa ikabubuti ng iglesia. Everything works together for the good of the Church of Jesus Christ. Ito yung makikita din natin sa 2 Chronicles 16 verse 9. Pero bago yan, sinabi ni Dave Chansky, sabi niya, even though his providential government extends even to the simple actions of men, so kahit hanggang kaliit-liitan, may notice detail, na pag-aralan natin yan sa paragraphs 1 to 3, even the minutest detail of all creation ay pinamamahalaan ng Diyos. God's primary focus in the governing of His creation is the well-being of His church. Sa Kanya, iglesia niya yung Kanyang apple of the eye. Ito yung Kanyang pinaka-iniingatan kung bakit siya nag-i-employ ng providensya. Sabi ni Prophet Hanani kay King Asa sa 2 Chronicles 16 verse 9, sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nagpaparot-parito sa palibot ng buong lupa. To and fro daw yung mata ng Diyos sa creation upang ipakita ang kanyang kapangyarihan alang-alang sa kanila na ang mga puso ay tapat sa kanya. Ikaw ay gumawang may kahangalan sa bagay na ito sapagkat mula sa ngayon magkakaroon ka na ng mga digmaan. So sinasabi dito ni Prophet Hanani na although yung eyes daw ng Diyos ay to and fro sa creation, nasan daw yung favor niya? Sa kanila daw na ang mga puso ay tapat sa Kanya. Sino ba yung mga to? Sino ba yung mga tao na tapat ang puso sa Diyos? Hindi ba't ang Kanyang mga tao? Ang Kanyang iglesia? The church? Hindi na sinabi sa Kawikaan chapter 2 verse 8 to 9, pinaglalaanan niya ang matuwid ng magaling na karunungan. Siya'y kalasag ng mga lumalakad na may katapatan upang babantayan niya ang mga landas ng katarungan at maingatan ang daan ng kanyang mga banal. So, as we can see sa Proverbs chapter 2 verse 8, iniingatan ng Diyos ang kanyang mga banal. Hindi siya gumagawa ng ikapapahamak nila, kundi para sa ika-preserve ng kanyang church. And pagdating sa thought na God works all things in favor of His church, ano yung pinakaunang verse na pumapasok sa isip natin? May narinig ako Romans 8:28 Exactly. Yun yung unang verse na papasok sa isip natin, di ba? Romans 8:28. At nalalaman natin na sa lahat ng bagay ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Kahit unbeliever, naririnig kong kinukot ito. Sinusulat sa notebook nila, pinupost sa Facebook nila. Ang tanong, pwede ba itong i-quote ng lahat ng tao? Pwede ba itong i-claim ng lahat ng tao? Kunwari, nagpakasasa ka sa addiction mo sa yosi, hanggang nagkaroon ka ng sakit sa baga, tapos sasabihin mo na okay lang to, niloob to ng Diyos. God works all things to work together for good. Kinakasangkapan ng Diyos to para sa ikabubuti ko. No, hindi mo yan pwedeng sabihin. Resulta yan ng pagpapabaya mo sa katawan mo. Pwede ba itong i-quote ng lahat ng tao? No. Sinabi dito, ikabubuti daw nino. Lahat daw ng bagay works together for the good nino, ng mga umiibig sa Kanya. For those who love them. Yung umiibig sa Diyos, sa kanila na Kanyang tinawag, alinsunod sa Kanyang layunin. So mga kapatid, ang pwede lang pong magsambit nito yung mga sumasamba sa Diyos. Yung mga parte ng Kanyang iglesia, ng Kanyang kalipunan. Hindi ito para sa lahat. Dahil kung namumuhay ka sa kasalanan, God is not working all things together for your good. It is for your condemnation. Hindi po yan sa ikabubuti mo kung godless ka at di mo kinikilala ang Diyos. So ang punto natin, the promise that God works all things for good is exclusive to those who walk in righteousness, therefore the church. Ito po yung punto ng ating confession of faith, na ang kanyang providensya ay specially preserved para sa kanyang mga tao. Ito din ang sinabi ni Dr. Joel Beakey sa kanyang Puritans Living in Relationship to Affliction, Dissertation and Sin, page 113. Hindi naman nagtatagalog si Dr. Joel Beakey, pero translate ko sa Tagalog para madaling maintindihan. Commenting on this verse, Romans 8:28, ito yung sinabi niya, ang tunay na biyaya ay hindi kailanman makikipaglaro ng magaan sa kasalanan. Ang kasalanan ay gagawa lamang para sa ikabubuti ng mga napupuot sa kasalanan.
Gagawa ito sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos at kinamumuhian ng kanilang sarili dahil sa kasalanan. Gagawa ito para sa ikabubuti ng mga nagpapakumbaba dahil sa kasalanan na tumatakas patungo kay Kristo upang maligtas mula rito at hindi na nangangahas pahintulutan kahit ang pinakamaliit na kasalanan upang magkamal ng buong sanlibutan. Gagawa ito para sa ikabubuti ng mga itinuturing ang pinakamaliit na kasalanan na mas masahol pa kaysa sa pinakamalaking kapighatian. Gagawa ito sa ikabubuti ng mga tao na batid ang sarili nilang kahinaan, ay taimtim na lumalaban sa kasalanan, ginagamit ang salita ng Diyos, ang dugo ni Kristo, ang lakas ng Espiritu, at ang maalab na panalangin upang makipagdigma ng banal na pakikipaglaban dito. So basically, ang sinasabi ni Dr. Joel Bicky, wala kang right na i-claim ang Romans 8:28 kung mahal mo ang kasalanan. Kung namumuhay ka sa kasalanan, kung sabik na sabik ka sa kasalanan. Ang Romans 8:28, God works all things together for good, pwede lang niyang i-claim ng mga taong galit sa kasalanan, ayaw ng kasalanan, gustong lumakad sa katwiran. Iniibig ang Diyos, ginagamit ang salita niya at ang dugo ni Kristo, pati ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, maalab na panalangin at nakikipagdigma sa kasalanan. Sila yung may right i-claim itong verse na ito. Meron pa tayong 5 minutes. Tignan natin yung mga practical applications na pwede nating makuha mula rito. Una, do not harden your heart against God, lest persistent sin result in judicial hardening. So sinasabi ng ating confession of faith, huwag daw natin patigasin ang ating puso. Malinaw sa napag-aralan natin, yung pinapatigas ng Diyos ang puso, yung mga taong gusto naman talaga nilang tumigas yung puso nila. At actually, matigas na yung puso nila laban sa Diyos. Hinarden na nila yung puso nila. Maging seryoso tayo dito mga kaibigan, lalong-lalo kung wala ka pa kay Jesucristo, kung hindi ka nananampalataya sa Kanya. Dahil kung ipagpapatuloy mo yan, judicial hardening, judicial abandonment ang resulta niyan. Hindi ka nakakalingain ng Diyos sa kanyang grasya dahil sa patuloy mong pagmamatigas ng puso mo. Pangalawa, tremble at the withdrawal of God's gracious influence and do not presume upon gifts or privileges once received. Kanina napag-aralan natin yung shared conscience. Gusto mo ba talagang magpatuloy sa paggawa ng kasalanan? Patuloy na paggawa ng kasamaan? Darating ka na sa punto na kalyado na yung konsensya mo, hindi ka na tinatablan. Para sa iyo, kaya mo nang gumawa ng kasalanan at wala ka man lang nararamdaman na kabagabagan sa puso mo while doing it. Hatol yan ng Diyos sa iyo. Kaya hanggat naririnig mo ang warning niya, nawa matakot ka sa judicial abandonment. Pangatlo, free from sin quickly, knowing that unchecked corruption invites deeper bondage. Mamaya sa ating morning sermon, mapag-aaralan din natin yan. One sin leads to another sin, to another sin, to another sin. Hindi tayo makukontentong gumawa ng kasalanan. The more na gumagawa tayo ng kasalanan, we long for a deeper and more exciting sin. Kaya sana seryosohin natin na unang bugso pa lang ng kasalanan, magdala na ito ng takot sa atin. Pang-apat, do not assume that exposure to God's truth guarantees salvation. Respond with repentance and faith while grace is offered. Nakita natin, the gospel that softens the heart of His people is the same gospel that hardens the heart of the unbelievers. So, wag nating sabihin na, well, pwede naman ako mag-church, makakarinig pa rin ako ng gospel doon. No, baka part na yan ng pagkakaroon mo ng shared conscience. So, makinig ka. At ang tamang response, hanggat naririnig mo yung warning ng Panginoon, ay magsisi sa kasalanan, talikuran nito at ilapat mo ang pananampalataya mo kay Jesucristo hanggang available pa ang grasya sa iyo. Panlima, take comfort, be faithful and courageous, knowing that nothing befalls the church apart from God's wise and loving care. Kanina ito yung kinanta natin, di ba? All the way my Savior leads me, for I know whatever befalls me, Jesus doeth all things well. Yung konteksto po nun sa iglesia ni Jesucristo. Ano man ang mangyari, whatever befalls the church of Jesus Christ, He does it well for His church. So take comfort sa bagay na iyan, mga kapatid. And lastly, rest in the assurance that God orders all things, not merely general, but specifically for the welfare of His people. Hindi po gagawa ng masama ang Diyos sa atin, hindi siya gagawa ng ikapapahamak natin. Kung ikaw ay na kay Jesucristo, lahat ng kanyang ginagawa sa kanyang probidensya
ay para sa ikalalalim, ikakatibay ng iyong pananampalataya sa Kanya. Nawa mangusap sa atin yan lahat, lalong-lalo magdala nawa ito ng takot sa mga tao na wala pa kay Hesus Kristo. Wala na po tayong time para sa question and answer, bagamat nais ko sanang mag-entertain ito. Saglit tayong manalangin. Aming Diyos, seryoso pong aming napag-aralan sa pagtatapos ng chapter 5 patungkol sa iyong divine providence. Nawa o Diyos ang pag-aaral namin ito sa conclusion ng chapter 5. Nawa magresulta ito sa amin buhat pa ng mga nakaraan naming aral ng pagtitiwala sa iyo na ikaw ang may hawak ng probidensya mula noon sa kasalukuyan hanggang sa hinaharap at sa magpawalang hanggan man o Diyos. Ikaw ang may kontrol ng lahat ng bagay at dapat kaming humimlay sa bagay na ito na may pagtitiwala at walang halong pagdududa. At nawa magdulot din ito ng takot sa mga kaibigan namin na hindi pa nananampalataya sa iyo. Na ikaw ay tapat na hukom, nakahatol sa kanilang kasalanan kung hindi sila magsisisi. Maraming salamat o Diyos sa lahat ng aral na ito at naway samahan niyo po kami sa lahat pa ng ministry sa araw na ito mula ngayong umaga hanggang mamayang hapon. Mapupurihan ka sa iglesia nito, aming Ama, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.